Ako si Ben. Ito ay halo-halo istorya ng mga pangyayari na naganap sa magkakaibang electronic companies na matatagpuan sa isang malaking industrial park sa lalawigan ng Laguna. Para sa kwentong ito ay ibabahagi ko ang karanasan ng isa sa naging katrabaho ko. Taong 2003, nangyari ang isang nakakakilabot na insidente kay Odette. Hindi niya tunay na pangalan. Sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Nagtatrabaho ito bilang material handler sa isang tanyag na kumpanya na nagmamanufacture ng mga piyesa ng computer. Ayon sa kanya ay night shift siya ng mga panahon na yon. Yun ang unang pagkakataon na magpapanggabi siya sa trabaho. Nag-uumpisa ang oras ng trabaho niya ng 10:00 ng gabi at nagtatapos eksaktong makalipas ang 12 oras. Ang designation niya ay sa isang departamento na kung tawagin ay workshop. Minsan daw anito, habang abala siya na nagsasalansan ng mga raw materials sa isang kwarto, ay biglang may lumapit sa kanya na isang babae. Hindi pamilyar ang mukha nito sa kanya, kaya naisip niya na malamang ay isa itong bagong hire na empleyado. Halata rin na kasama niya ito sa workshop base sa suot na uniforme nito at sa kulay dilaw na marking sa haircap nito. Palatandaan niyon na material handler or MH ang work assignment nito. Doon kasi sa kumpanyang iyon, halos malaking porsyento ng mga trabahador ay sa clean room nakatoka. Ang suot ng mga nasa loob ng clean room ay tinatawag na bunny suit, kung saan tanging ang mga mata lamang ang nakalabas, habang ang ilang mga utility personnels naman gaya ng janitor at mga nasa laundry area ay iba rin ang estilo ng uniforme. Isa pa ay bawal din kasi ang hindi MH sa gawin na iyon ng workshop para maiwasan ang maling trabaho gaya ng pagkakahalo-halo ng mga piyesa na naroroon. Sa kaso naman nila ng mga nasa workshop ay hindi ganoon kasela ng mga piyesa at materyales na hinahawakan nila. Mga finished products na kasi halos at idadaan na lang sa mga testing machines at quality control bago ilabas para sa packaging at shipping. Kaya yung mismong uniforme na lamang ang suot nila plus haircap. Balik tayo sa kwento. Nang malapitan si Odette ng babae ay tinanong niya ito kung anong pangalan. Napansin niya kasing wala itong suot na qualification badge kung saan nakalagay ang pangalan at kung anong trabaho ang naipasa nito sa training. Wala siyang narinig na tugon mula dito. Nagtanong pa ulit siya at sa puntong ito ay tinanong niya naman ito kung taga saan at kung anong edad na. Subalit nanatiling tahimik ang babae. Hinayaan na lamang ito ni Odette. Sa loob-loob niya ay baka nahihiya lamang ang baguhan kaya hindi masyadong nagsasalita. Sanay na siya sa mga ganoon, kung kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang paglalagay ng mga pyesa na kailangang madala sa loob ng mga testing machines. Ilang minuto ang lumipas ay napuno na niya ang ilang paleta ng mga pyesa na for testing, kaya isinakay na niya ang mga ito sa trolley. I-deliver na niya ang mga ito sa mga makina na nasa loob lang din ng workshop. Nang mga sandaling iyon ay wala na doon ang babae na kani-kanina lamang ay matama na nanonood sa ginagawa niya. Baka nainip na ito at umalis sa loob-loob niya. Lumipas ang magdamag na naging abala sa work routine niya si Odette at hindi na muling napansin pa ang babae. Hindi na nga iyon sumagi pa sa isip niya hanggang sa siya ay makauwi na. Kinabukasan ay panggabi ulit ang oras ng pasok ni Odette. May ilang buwan pa bago maiba ulit ang schedule niya na yon. Pabor naman sa kanya dahil bukod sa mas malaki ang sasahurin niya ay hindi siya asiwa na gumalaw-galaw. Wala kasi supervisor na nagbabantay at naninita sa gabi kaya malaya sila na magawa ang ilang bagay gaya ng pag-idlip at pag-iikot sa buong working area. Habang nagpapalit ng uniforme na pampasok si Odette sa locker room ay napansin niya na may dumaan sa gawing kaliwa niya. Nasa gawing dulo na kasi ang locker niya, nakadikit ng pader.
Dahil sa gabi ay mangilan-ngilan lang din ang empleyado na naroroon sa pwesto na yon. Sa pag-aakala na ang kasama niya ito ay agad siyang naglakad palabas ng aisle kung saan nakita niya na may dumaan para sana tawagin kung sino man iyon at magpapaantay na para may kasabay na siya pagpasok sa loob. Subalit nagulat siya nang wala siyang mamataan na tao doon. Tanging madilim na bahagi ng locker room ang sumalubong sa kanyang paningin. Balak pa sana niyang isa-isahing silipin ang pagitan ng mga locker, kaso malilate na siya kapag ginawa niya pa yon. Ilang sandali pa ay tinatahak na niya ang hallway papasok ng workshop. May mangilan-ngilan siyang nakakasalubong sa daan. Ito yung mga late nang nakalabas ng production at mga nagkukumahog na dahil baka maiwanan pa sila ng last trip ng shuttle bus. Nasa tapat na si Odette ng automatic door patungo sa workshop at akto na sana magsuswipe ng ID para sa attendance ng araw na iyon nang bigla ay may sumabay sa kanya na isang babae. Nang lingunin niya ito ay nakita niya na ito yung babae na kasama niya kinagabihan, yung bagong hire. Binating niya ito at sa pagkakataon na yon ay ngumiti na ito sa kanya, ngunit hindi pa din nagsalita. Sabay na sila na naglakad patungo sa workstations nila. Nang masapit na niya ang lugar, ay katakataka na nawala na naman ang babae na kanyang kasabay. Sa puntong iyon ay medyo nawiwirduhan na siya kasi ang bilis talaga nitong mawala sa kanyang paningin. Tipong hindi halos niya napapansin. Kagaya nung una ay pinagsawalang bahala na lamang ulit niya iyon at itinuon ang buong atensyon sa trabaho. 2:00 na madaling araw ang break time ng team ni Odette. Sa pantry niya ginugugol ang 15 minutos na laan para sa kung ano man ang nais niyang gawin. Si Odette ay pinipili na magmerienda ng ganoong oras. Kasama ang ilang katrabaho ay nagkakape sila at kumakain ng baon nila na pandesal. Maya-maya pa ay hinahanap ng mata niya ang babae na kasabay niya sa pagpasok kanina pero bigo siyang makita ito. Kapuna-puna din na wala naman silang bagong mukha na kasama. Palagi kasi na nasa 2 o 4 ang ini-endorse na bagong employed na tauhan sa workshop. Hindi pa dumating sa punto na nag-endorse ang mga trainer sa kanila ng paisa-isa dahil nga sa routine ng trabaho na kinakailangan ay doble o may kapartner. Isa ang MH at yung isa naman ay sa testing machines. So naisip niya na itanong iyon sa katandem niya. Ayon dito ay wala pa namang bagong endorse na mga tauhan sa istasyon nila. Wala pa rin daw kasing malapit na matapos ang kontrata sa mga kontraktual na empleyado nila. Napaisip naman si Odette, kung ganun, ay sino ang babae na 2 beses na niyang nakasalamuha at nakausap. Naputol sa ginagawang pag-iisip ang babae nang marinig ang sirena na hudyat ng pagtatapos ng coffee break ng mga empleyado. Naglakad na sila patungo sa workshop, ngunit hindi pa din maawat ang utak niya sa pag-iisip sa kung sino ang tila misteryosong babae na iyon. Wala itong madama na takot ng mga sandaling iyon, pagkos ay pagtataka lamang. Lumipas ang ilang oras ay naging abala na naman si Odette sa kanyang mga gawain. Subalit tila may kakaiba na sa mga sandali na iyon. Naririyan ang nagugulos sa hindi malaman na dahilan, ang mga kakaayos lang niya na sa lansa ng mga piyesa. May mga gamit din siya na nawawala sa pwesto na pinag-iwanan niya, kagaya ng ballpen at checklist. Gusto nang mairita ni Odette, subalit hindi naman niya magawang magalit sa sarili. Alam kasi niya na walang ibang maaaring gumalaw ng mga kagamitan niyang iyon maliban sa kanya, lalo at nag-iisa lang siya doon sa workstation niya ng mga sandaling iyon. Pasado 3:00 ng madaling araw na napagpasyahan ni Odette na maupo sumandali sa isang paleta na naroroon. Iba kasi ang pagod na nadama niya ng mga sandaling iyon. Habang nakaupo ay nakayuko ito at ipinikit-pikit pa ang mga mata. Nasa ganoong pwesto ito nang bigla ay may bumulong sa kanya ng mga salita na hindi niya maunawaan.
Napatayo siya dahil sa biglang paggapang ng kilabot mula ulo hanggang talampakan niya. Imposible na guni-guni lamang niya iyon o imahinasyon sapagkat rinig na rinig niya ang boses. Maya-maya pa ay bigla na lamang umandar ng kusa ang trolley niya na nakapwesto sa may gilid ng pintuan palabas ng testing area. Napalingon siya doon, sabay nanlaki ang mga mata dahil sa nakita. Halong takot at pagtataka na ang tumatakbo sa isipan niya sapagkat paanong aandar yun samantalang nakababa pa ang lock nito sa mga gulong. Sa kanya tinapunan ng tingin ang mga gulong nito. Kitang-kita niya na umaandar ang trolley, subalit hindi umiikot ang mga gulong. Sa wari niya ay may puwersahang tumutulak dito. Halos hindi makagalaw si Odette dahil sa nakikita ng mga sandaling iyon. Ngunit may mas higit pang nakagigimbal siya na nasaksihan ng mga oras na iyon. Ang babae na inakala niya na bagong empleyado ay naroroon sa isang bahagi ng workshop. Biglang sumulpot sa kung saan na hindi na napansin pa ni Odette. Taliwas sa anyo nito kanina ay naging nakakatakot na ang itsura nito. Naging mabalasik na ang aura nito at naging maputla na rin ang kulay. Kakikitaan na rin ito ng dugo na masaganang umaagos sa may gitnang bahagi ng mukha nito. Gusto sanang ipikit ni Odette ang mga mata pero hindi niya magawa. Maging ang sumigaw para humingi ng tulong ay hindi na rin niya naisakatuparan. Mulat ang mga mata na pinagmamasdan niya ang babae na klaro na sa katinoan niya na isang multo. Animoy may inuusal pa ito na hindi naman niya marinig, ngunit sa tingin niya ay galit ito, base na rin sa ekspresyon na mababanaag sa mukha nito. Nababalot na ng sindak ang kabuuan ng sistema ni Odette dahil sa mga kaganapan na yun. Natutuliro na din siya sapagkat tila na paralisa na ang katawan niya na hindi na magawa pang makakilos. Ganun pa man, umusal siya ng taimtim na panalangin sa kanyang isipan. Ulit-ulit hanggang sa unti-unti ay nawala ang pamamanhid na kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilan pang sandali ay nawala na ang aparisyon na nasa harapan lamang niya kani-kanina. Halos manlambot si Odette dahil sa hilakbot na naramdaman. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Tila nahihilo siya sa senaryo na nasaksihan. Napakapit na lamang siya sa pader at doon pinakalma ang sarili. Nang mabawi ang lakas ay tumungo na siya sa labas ng workshop area nila. Pilit hinanap ang team leader para sabihin ang mga nangyari. Sa kabutihang palad naman ay nakasalubong niya ito sa hallway. Kunot noon na nakatingin ito sa kanya. Bago tuluyang bumagsak sa sahig ay nagawa na niyang makahawak sa mga braso nito. Agad naman itong nagtanong kung napaano at bakit ganoon kalamig ang kanyang mga kamay. Nasa ganon silang sitwasyon nang unti-unting nagdilim na ang paningin ni Odette. Nang magkamalay ang dalaga ay nakita niya ang sarili na nakahiga sa isang kama. Inilingahan niya ang paningin. Sa kanya napagtanto na nasa company clinic siya. Pinakiramdaman muna niya ang sarili bago dahan-dahang umupo. Isinandal niya ang ulo sa pader sa kamariing isinara ang mga mata. Dito ay nanumbalik muli sa kanyang balintataw ang figura ng babaeng multo na nakita niya sa may workshop kanina. Kinuskus niya ang kanyang braso na nagsisimula na namang panindigan ng balahibo. Nasa ganun siyang pwesto nang pumasok sa silid ng company clinic ang team leader niya. Kinamusta siya nito at tinanong kung ano ba ang nangyari. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. May pag-aalangan sa isip ni Odette na nakatingin dito. Hindi niya kasi alam kung sasabihin ba niya o hindi ang naranasan. Baka kasi hindi ito maniwala. Subalit hindi pa man niya nagagawang maisatinig ang nasa isip ay bigla na lamang nagsalita ang team leader niya.
Salungat sa bagay na ipinag-aalala niya ay alam pala nito ang tungkol sa babaeng multo. Ayon dito ay dating naging trabahador ang naturang babae sa workshop din. Cheryl daw ang ngalan nito. Hindi na ito naabutan ng tiil doon at naging matunog na lamang ang pangalan sapagkat madalas nga daw ang naging pagpapakita ng kaluluwa nito sa bahaging iyon. Aksidente daw ang ikinamatay nito. Hindi nga lang naging malinaw kung paanong aksidente. Nagagalit kasi ang mga Hapon na big boss kapag naririnig na pinag-uusapan ang insidenteng iyon. Matapos ang naging pag-uusap nila ay sinabi ng team leader niya na babanggitin na lamang niya ang insidenteng iyon sa kanilang supervisor para magawa ng paraan. Ang tinutukoy nito na paraan ay ang pag-aalay ng dasal sa parting iyon ng workshop. Patagunan nila itong gagawin dahil nga sa striktong mga Hapon na hindi naniniwala sa kababalaghan na nagaganap sa lugar na yon. Lumipas ang ilang araw ay naisakatuparan ang plano ng mga superiors niya. Kung paano ay hindi na niya nagawa pang alamin. Sapat na sa kanya na hindi na muli pang nanggambala sa production ang kaluluwa ni Cheryl. Kung naging maayos na ang daloy ng trabaho ni Odette, ay kabaliktaran naman ang naging sitwasyon niya sa bahay. Kahit anong pagod kasi niya ay hindi siya dalawin ng antok. Kung makatulog man ay saglit lang at nagigising pa siya ng bigla sa hindi maipaliwanag na dahilan. Wala namang maisip na sagot si Odette sa nangyayari sa kanya, kaya napagpasyahan niya na bumili ng sleeping capsule. Baka sakaling makatulong ito sa kanya. Hanggang isang pagkakataon ay binisita si Odette ng ina at tiyahin nito. Wala namang partikular na rason o okasyon, basta naisipan lamang daw ng mga ito. Sakto naman na rest day niya mula sa trabaho, kaya naasikaso niya ang mga panauhin. Isang apartment na studio type ang inuupahan ni Odette. Sakto lamang ang laki nito sa 4 hanggang 5 katao. Subalit dahil sa ayaw niya sa maingay, ay pinili na lamang nito na okupahin ito ng mag-isa. Habang abala sila ng ina niya sa pagluluto ng pananghalian, ay matama naman na nagmamasid ang tiyahin niya sa kabuuan ng bahay. Maging ang palikuran ay sinilip din ito. Subalit naging kapuna-puna ang palagi ang pagbalik ng tingin nito sa isang sulok na malapit sa kung saan nakapwesto ang kamang tulugan ni Odette. Kitang-kita ng dalaga ang pagkunot ng noo nito, maging ang pag-antanda ng krus. Hindi niya magawang magtanong ng oras na yon sapagkat panay din ang kwento ng kanyang ina at iyon ang mas umaagaw ng kanyang atensyon. Makalipas ang ilang sandali ay kumain na sila. Habang nasa hapag ay naging mausisa ang tiyahin ni Odette. Andyan yung tanong na nagdadasal ba ito bago matulog at kung nagsisimba ba kapag linggo. Sinagot naman niya ang mga iyon ng pagtango. Ganun pa man ay halata na naging balisa na ito. Tinapos na lamang nila ang pagkain, saka ito may iniutos sa kanya. Pinabili siya nito ng kamangyan. Akma pa sana siyang magtatanong, pero pinagmadali na siya nito na bumili. Pagkabalik niya sa apartment ay bitbit na niya ang ipinabili ng tiyahin. Naabutan na niya ito na nagdadasal. Ang tiyahin kasi niya na yon ay mahusay na manggagamot sa lugar nila. Alam niya na may nakita na itong hindi kaaya-aya, base na rin sa mga ikinikilos at itinatanong nito. Bago lumatag ang dilim ay nagsindi na ang tiyahin niya ng kamangyan at inilibot sa buong tahanan habang bumubulong ng mga dasal at orasyon. Saglit pa ay natapos na ito sa ginagawa. Hindi maikakaila na animoy gumaan ang aura sa bahay na yon. Maya-maya pa ay sinabi ng tiyahin niya ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo sa katawan. Ayon dito, may isang kaluluwa ang nakapirmi sa isang bahagi ng kanyang bahay, partikular doon sa sulok
na malapit sa higaan niya. Nang ilarawan ng ginang ang itsura ng kaluluwa ay namutla si Odette sapagkat ang kaluluwa na ito ay si Cheryl. Inilahad niya sa tiyahin at ina ang istorya sa likod ng multo na yon. Matapos mailahad ang bagay na yon ay sinabi ng tiyahin niya na posibleng sumunod sa kanya ang kaluluwa nito nang itaboy o dasalan ito sa kumpanya nila. Nang hilabot ng sobra ang dalaga sa nalaman sapagkat wala siyang ideya na ganoon. Subalit dahil sa angking kaalaman ng kanyang tiyahin sa mga ganitong uri ng nilalang ay sinigurado nito na hindi na magagawa pang manggampala ng espiritu na yon. Binigyan din siya nito ng ilang pangontra para tuluyan ng lumayo ang sumunod sa kanya na kaluluwa.